Ang medikal na team sa restaurant ay hindi naisalba ang buhay ng asawa ng mayamang negosyante na bigla na lamang nagkasakit habang sila ay naghahapunan. Ilang sandali lamang, isang waitress ang nagmamadaling lumapit upang tumulong, na nag-iwan sa lahat sa paligid na gulat sa mga pangyayari. Habang bumababa ang dilim sa Las Cascadas sa Santa Fe, kilala sa tahimik nitong karangyaan at kahangahangang pagkain, ipinagdiriwang nina Teresa at Eduardo ang kanilang anibersaryo. Ngunit ang kanilang pagbubunyi ay tila may halong kaba sa halip na kasiyahan. Mabilis na lumilinga-linga si Teresa habang si Eduardo naman ay may kakaibang tingin, halos parang kalkulado. "Ba't hindi ka masaya, mahal? May problema ba sa pagkain?" tanong ni Eduardo, na yumuko ng bahagya na may pilit ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Eduardo, pakiramdam ko may nanonood sa atin. Napansin mo ba ang kahit anong kakaiba ngayong gabi?" bulong ni Teresa habang nag-aalangan ang kanyang mga mata sa paligid. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-aalala. Tumugon si Eduardo ng isang mahinahong ngiti na tila sinusubukang paluwagin ang namumuong tensyon. "Mahal, nagkakaroon lang tayo ng magandang hapunan. Subukan mong mag-relax at mag-enjoy. Ayos lang ang lahat," sabi niya, habang inabot ang kanyang kamay upang palakasin ang loob nito. Napilitang ngumiti si Teresa ngunit halata pa rin ang kanyang pagkabalisa. Kinuha niyang muli ang tinidor niya at tinangka ulit na kumain kahit pakiramdam niya ay lalong lumalala ang pagkahilo. "Parang may problema yata sa hipon," sabi niya, sabay baba ng tinidor ng dahan-dahan. "Tatawagin ko ang waiter para makapagpalit ka ng ibang pagkain," tahimik na sabi ni Eduardo na kumaway sa isang server. Ang mabilis na pagtugon nito ay kapansin-pansin, ngunit nanatiling nakatingin si Eduardo kay Teresa, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala habang nakikitang pinipilit nitong labanan ang nararamdaman. Paglapit ng waiter, bumagsak si Teresa sa mesa. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng mainit na ilaw. "Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko, Eduardo. Hindi lang ito dahil sa hipon," mahinang sabi niya, halos hindi narinig sa ingay ng paligid. "Ma'am, mayroon po ba akong maitutulong sa inyo?" tanong ng waiter na may profesional na pag-aalala habang tumingin ito kay Teresa at Eduardo. Hinawakan ni Eduardo ng mahigpit ang kamay ni Teresa, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Maaari mo ba kaming bigyan ng tubig at siguro kahit ano para sa hilo, pakibilisan lang?" Pakiusap niya na bagaman matatag ang tinig ay bakas sa kanyang mga mata ang takot. "Oo po, agad-agad sir," sagot ng waiter na mabilis na umalis upang tugunan ang kanilang kahilingan. Huminga ng malalim si Teresa, pilit na binubuo ang sarili sa kabila ng lumalalang pagkabalisa. "Eduardo, pakiramdam ko, hindi lang ito simpleng sakit ng tiyan. Parang buong katawan ko ay nagre-react." Hirap na hirap si Teresa na tapusin ang kanyang pangungusap habang bumilis at bumabaw ang kanyang paghinga. "Makakayanan natin ito, Teresa. Ano man ito, haharapin natin ng magkasama," paniniguro ni Eduardo, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay na may determinasyon. Habang lumalala ang kanilang sitwasyon, unti-unting napatingin sa kanila ang ibang mga bisita sa Las Cascadas. Saglit na nagkaroon ng kaliwanagan si Teresa. "Eduardo, bakit?" mahinang bulong niya bago unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Lalong humigpit ang hawak ni Eduardo, puno ng kagyat na pag-aalala na tila lumalampas pa sa ordinaryong pangamba. Tiningnan niya ang paligid. Alam na ang lumalaking atensyon ng mga tao ay nakatuon na sa kanila, halatang may halong pag-aalala at pagtataka. "Teresa, pakiusap, huwag mo akong iwan." Pagmamakaawa ni Eduardo, mabigat ang tinig dahil sa matinding pag-aalala.
Mabilis niyang tinawag ang waiter na noon ay pabalik na, may dalang baso ng tubig at maliit na first aid kit. Napansin ng waiter ang seryosong sitwasyon kaya't inilapag nito ang tubig at binuksan ang kit, pilit na naghahanap ng kahit anong makakatulong. Narito po ang antacid at ilang gamot sa allergy, sir. Kumain po siya ng hipon, hindi ba? Allergic po ba siya? Baka makatulong ito habang hinihintay ang ospital, mungkahi ng waiter. Sabay abot ng antacid na halatang minamadali. Bilisan mo, ibigay mo na agad, utos ni Eduardo. Ang boses niya'y mariin at hindi tinatanggap ang anumang pag-antala. Sinubukan niyang ilagay ang tableta sa maputlang mga labi ni Teresa. Hirap siyang lumunok habang ang kanyang ulirat ay tila nawawala at bumabalik. Saglit na dumilat ang mga mata ni Teresa, puno ng pagkalito at takot nang tignan niya si Eduardo. Anong nangyayari sa akin? Mahinang bulong niya, halos hindi na marinig sa lumalakas na pag-uusap at ingay ng mga tao sa paligid. Hinaplos ni Eduardo ang kanyang pisngi, sinusubukang magbigay ng ginhawa sa pamamagitan ng isang ngiting hindi kayang itago ang matinding takot sa kanyang mga mata. Ayos lang ang lahat, mahal. Nandito ako at pupunta na tayo sa ospital, paniniguro niya bago muling humarap sa waiter na nakabantay sa sitwasyon. Tumawag ka agad ng ambulansya at pakisuyo na ayusin ang mga tao rito. Kailangan namin ng espasyo. Utos ni Eduardo, ang kanyang malinaw at matatag na boses ay nagputol sa kaguluhan dahilan upang tumango ang waiter at mabilis na lumayo. Kinuha ang kanyang telepono upang makipag-ugnayan sa mga tauhan. Samantala, si Teresa na bahagyang bumabalik sa ulirat ay mahigpit na hinawakan ng kamay ni Eduardo ng may di inaasahang lakas. Eduardo, may mali. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari, wika niya ramdam ang pagkalito sa kanyang tinig. Alam ko, sagot ni Eduardo habang nagmamadali ang kanyang mga mata, parang naghahanap ng sagot sa kung anong nangyayari. Pero nandito ako, malalagpasan natin ito ng magkasama, Teresa. Ang atmosfera sa Las Cascadas ay biglang nagbago. Ang dating masayang selebrasyon ay napalitan ng takot at pag-aalala. Ang ilang mga bisita ay tumayo mula sa kanilang mga mesa. May ilan na lumapit upang mag-alok ng tulong habang ang iba ay nanatili sa malayo, nagbubulungan ng kanilang mga hinala at pangamba. Pakisuyo, manatili muna kayong nakaupo, paparating na ang tulong. Sigaw ng waiter, sinusubukang pakalmahin ang lumalalang kaguluhan, ngunit lalo lamang lumala ang kaba habang kinakalong ni Eduardo si Teresa. Hinihintay ang ambulansya. Mahinang bumulong si Eduardo ng mga nakakapagpakalmang salita. Ngunit ang kanyang isip ay mabilis na bumalik sa mga pangyayari ng gabi. Sinusubukang alamin kung kailan nagsimulang magkalamat ang sitwasyon. Lalong tumindi ang tensyon sa paligid. Pahirap ng pahirap ang paghinga ni Teresa. Naging mas hindi regular at mabilis. Mahigpit na hinawakan ni Eduardo ang kanyang kamay, puno ng takot. Ang mga bulong-bulungan ng mga nakatingin ay nagsilbing katahimikan sa gitna ng nagaganap na emergency. Hirap akong huminga, Eduardo, hingal ni Teresa. Mahina ang kanyang boses habang sinusubukang sumagap ng hangin, bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Teresa, huwag kang bibitiw, pakiusap, nagmamakaawa si Eduardo. Pilit na nagtatago ng kanyang pag-aalala, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang matinding takot. Mabilis niyang nilibot ang kanyang mga mata, umaasang may karagdagang tulong na darating habang hinihintay ang ambulansya. Sir, posible po kayang allergic siya sa kung anuman? Baka po ito ay anaphylactic shock. Kailangan natin ng epinephrine, agad-agad, sabi ng waiter habang pinagmamasdan ang lumalalang sintomas ni Teresa. Tumango si Eduardo nang mabilis at nagmamadali sa waiter na tumakbo papunta sa kusina. Tingnan ang first aid kit, sigaw ng waiter sa staff habang nagmamadali siyang maghanap.
Ang restoran na dati puno ng kasiyahan ay mistulang naging isang emergency medical scene. Habang naghahanap ang waiter ng epinephrine, biglang nanginig si Teresa. Ang kanyang katawan ay kumilos ng biglaan at nakakabahala. Ginawa ni Eduardo ang lahat upang tiyakin na malinaw ang kanyang daluyan ng hangin. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba habang sinusuportahan si Teresa sa kanyang mga pagngiwi. "Anong nangyayari sa kanya?" tanong ni Eduardo habang pinapalakas ang loob ni Teresa sa gitna ng kanyang mga spasms. "Kaya mo ito, mahal. Ginagawa namin ang lahat." Dagdag niya, nanginginig ang kanyang boses habang inaalalayan siya. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang waiter, hinihingal, hawak ang isang epinephrine auto-injector. Walang sinayang na sandali si Eduardo. Mabilis niyang kinuha ang injector, inihanda ito at itinurok sa hita ni Teresa desperado para mapawi agad ang kanyang mga sintomas. Matapos ang ilang tensyonadong sandali, patuloy na hirap sa paghinga si Teresa. Siya ay nanghihina at bakas ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Paparating na ang ambulansya. "Konting tiis na lang," pahayag ng waiter kay Eduardo, pilit na itinatago ang kanyang sariling pagdududa kung ano nga ba ang nag-trigger ng sitwasyon. Di nagtagal, dumating ang ambulansya upang dalhin ang may sakit. "Eduardo, kakailanganin niya ng mas masusing gamutan sa ospital," seryosong sinabi ng isa sa mga paramedics kay Eduardo. "Hindi umepekto ang epinephrine. Hindi siya allergic sa hipon," sagot ni Eduardo, bakas ang pagkalito sa kanyang mukha. "Siguro ito ay biglaang sakit lamang." Habang maingat na inilalagay si Teresa sa stretcher at isinakay sa ambulansya, nanatili si Eduardo sa tabi niya. Patuloy siyang tinatapik at binibigyan ng katiyakang magiging maayos ang lahat. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na pumunit sa tahimik na gabi ay tila nagmarka ng kaseryosohan ng sitwasyon habang mabilis silang tumungo sa pinakamalapit na ospital sa Santa Fe. Sa loob ng ambulansya, umupo si Eduardo ng malapit kay Teresa. Mahigpit na hawak ang lalong lumalambot na kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha na panakanakang naiilawan ng pulang sirena ay lalong nagpapatindi sa kanyang pag-aalala. "Naririnig mo ba ako, Teresa? Konting tiis pa," sabi ni Eduardo. Ang kanyang tinig ay matatag ngunit puno ng pangamba. Bahagyang tumango si Teresa ngunit halatang unti-unti nang nawawala ang kanyang ulirat. Mahigpit na binabantayan ng paramedic ang kanyang vital signs, ina-adjust ang oxygen na binibigay. "Ginagawa namin ang lahat para mapanatili siyang stable," sabi ng paramedic kay Eduardo na napansin ang lalim ng pag-aalala sa kanyang mukha. Handa na ang ospital para sa kanyang pagdating. Lumingon si Eduardo sa paramedic at sa kalsada sa labas. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pasasalamat at kawalan ng magawa. Hindi pa ito nangyari sa kanya dati. Wala siyang allergy, wala ni anong sakit, mahinang sabi niya. Para bang sa sarili lamang habang bumibilis ang takbo ng ambulansya papunta sa ospital. Ang mabilis na biyahe ay nagpaikot sa kanyang isip, pilit na hinahanap ang paliwanag sa biglang pagkakasakit ni Teresa. Pagdating nila sa ospital, handa na ang mga staff. Agad nilang dinala si Teresa sa emergency room. Kumikilos ng mabilis habang sinusundan sila ni Eduardo. Ang kanyang sikmura ay naninikip sa kaba. "Pakiusap, kailangan kong manatili sa tabi niya," pagmamakaawa niya sa mga nurse na nag-aasikaso kay Teresa. "Maaari niyo po siyang sundan sa waiting area. Ang aming team ang bahala sa kanya," sagot ng isang nurse na sinamahan si Eduardo sa isang maliwanag na koridor patungo sa waiting room na puno ng iba pang nag-aalalang pamilya. Nang nakaupo na si Eduardo, pakiramdam niya ay tila bumagal ang oras. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari sa gabing iyon. Hinahanap ang anumang bakas na maaaring nagpapaliwanag sa biglaang pagbagsak ni Teresa.
Paano ito nangyari? Paulit-ulit niyang tanong sa kanyang sarili, hindi mapatahimik ang naglalakbay na isip. Sir, ipapaalam po ng doktor kung may update na, sabi ng isang nurse na napansin ang kanyang pag-aalala. Inalok siya ng baso ng tubig, ngunit halos hindi niya ito napansin. Nakatutok ang kanyang tingin sa pinto kung saan nila dinala si Teresa. Tumayo si Eduardo at naglakad-lakad sa waiting area. Ang bawat hakbang ay nagpapalakas sa pinaghalong galit at kawalan ng magawa. Tumigil siya kalaunan, pumikit at huminga ng malalim, pilit na inaabot ang kahit kaunting katahimikan sa loob niya. Malapit sa surgical wing, si Rosemary, ang janitress ng ospital, ay tahimik na naglilinis at naglalakad sa mga pasilyo. Ngunit biglang napuno ng kaguluhan ang paligid. Mabilis na nagmamadali ang mga doktor patungo sa emergency room. Kailangan natin ng dagdag na blood bags. Bilisan, sigaw ng isang doktor habang nagmamadali ang mga nurse upang sumunod. Napansin ni Rosemary ang pagbukas-sara ng pinto ng emergency room kung saan sa bawat pagdungaw ay makikita ang magulong eksena sa loob. Itinabi niya ang kanyang cart para magbigay daan, ngunit hindi niya maiwasang manatili roon, napupukaw ng matinding pag-aalala sa mga mukha ng mga tao. Sa loob, napapalibutan si Teresa ng mga doktor at nurse na kumikilos ng mabilis at tumpak. Ang desperasyon ng sitwasyon ay halata sa bawat utos at galaw nila habang ginagawa ang lahat upang mailigtas ang kanyang buhay. Hindi siya tumutugon sa paggamot, sabi ng batang doktor. Bakas ang pagkadismaya sa kanyang tinig. Magbigay tayo ng isa pang dose ng epinephrine. Nananatili si Rosemary sa malapit, unti-unting lumalalim ang kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, may kakaibang nangyayari. Wala na tayong magagawa, bumibigay na ang pasyente. Anunsyo ng isa pang doktor, mabigat ang tono. Biglang bumalik sa isip ni Rosemary ang alaala ng isang katulad na sitwasyon sa kanilang bayan. Sa isang iglap sumunod siya sa kanyang kutob. Mabilis niyang kinalkal ang kanyang cart at nakita ang isang vial ng antidote na matagal na niyang itinabi at halos nakalimutan. Lagi siyang may dalang iba't ibang gamot at halamang remedyo para sa mga emergency. Hindi na nagdalawang isip si Rosemary. Bigla siyang sumugod sa silid, ikinagulat ng lahat. Mayroon ako na pwedeng makatulong, sigaw niya, hawak-hawak ang vial para makita ng lahat. Napatingin ang medical team sa kanya. Unay gulat at pagkatapos ay inis sa tila hindi inaasahang panghihimasok. Ngunit mabilis na nagpaliwanag si Rosemary, ito ay antidote para sa ilang klase ng pagkalason. Parang ganito ang nangyari noon sa amin. Ang lead doctor na halatang nag-aalangan sa pagitan ng pagdududa at desperasyon ay sandaling nag-isip. Pakisuyo gawin niyo na po, mamamatay na siya. Pakiusap ni Rosemary, ang kanyang tinig puno ng pag-asa at pagkabahala. Sa wakas, kinuha ng doktor ang vial at itinurok ang antidote kay Teresa. Lahat ay tahimik na naghintay, nakatuon ang kanilang mga mata sa monitor. Matapos ang ilang nakakakilabot na sandali, unti-unting bumalik sa normal ang vital signs ni Teresa. Kumalma ang kanyang paghinga at nagbalik ang kulay sa kanyang pisngi. Napabuntong hininga ng sabay ang buong silid. Paano mo nalaman na gagana ito? Tanong ng isang doktor kay Rosemary, bakas ang paghanga at pagtataka sa kanyang mukha. Minsan, sinusunod mo na lang ang kutob mo, sagot ni Rosemary. May halong pagod, ngunit may kasiyahan sa kanyang ngiti, alam ang panganib na kanyang sinuong. Habang patuloy na tinatrabaho ng mga doktor ang pagbuti ng kalagayan ni Teresa, tahimik na lumabas si Rosemary ng silid. Bago siya umalis, lumingon siya at binasa ang pangalan ni Teresa sa file, nagdesisyong ipagdasal ito. Kinabukasan sa ospital, sa kabila ng nagdaang gabi na puno ng himala, ramdam ni Rosemary ang tensyon sa paligid.
Pinatawag siya sa opisina ng direktor ng ospital, isang istriktong tao na kilala sa kanyang mahigpit na pagpapatupad ng patakaran. Rosemary, kahanga-hanga ang ginawa mo kagabi. Matapang, pero napakapanganib. Hindi ka doktor at wala kang autoridad na magbigay ng gamot, pahayag ng direktor ng walang pag-aatubili. Malinaw ang tono na walang puwang para sa pagtutol. Nakatayo sa harap ng mesa ng direktor, nilunok ni Rosemary ang kaba. Naiintindihan ko po, sir, pero hindi ko po kayang manood na mamatay siya. Alam kong makakatulong ang antidote, sagot niya. Ang kanyang boses ay pinaghalong paninindigan at pagsisisi. May punto ka, ngunit may mga alituntunin tayong sinusunod. Ang ginawa mo ay maaring nagdulot ng mas malaking problema. Kaya't ikaw ay tinatanggal sa trabaho sa ospital na ito. Matigas na pahayag ng direktor na tila tinuldukan na ang usapan. Para bang gumuho ang mundo ni Rosemary. Tanggal? Pero iniligtas ko ang buhay niya. Protesta niya, ngunit itinuro na ng direktor ang pintuan. Habang palabas ng opisina, nakipagbuno si Rosemary sa mga halo-halong emosyon. Ginhawa dahil naligtas niya si Teresa, ngunit nangungulila sa kawalan ng katiyakan sa kanyang kinabukasan. Paano ko babayaran ang mga gastusin ko? Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili habang naglalakad sa pamilyar na koridor. Naalala niya ang mga araw na tinutulak niya ang kanyang cart, nagdadala ng pagkain sa mga silid ng mga pasyenteng kanyang inalagaan. Habang naglalakad si Rosemary sa waiting room, nahagip ng kanyang tingin ang isang lalaking nakaupo, halatang balisa at naghihintay ng balita. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang saglit naramdaman ni Rosemary ang matinding pagnanais na bumigay at umiyak. Mulat na hindi na siya muling makakabalik sa ospital na ito, inilaan niya ang maraming taon ng kanyang buhay sa pag-aalaga ng ospital at ng mga pasyente nito. Tumayo si Eduardo at lumapit sa kanya na may matatag na tingin. Ikaw si Rosemary, hindi ba? Ako si Eduardo, asawa ni Teresa. Ikaw ang sumugod nung emergency niya kahapon. Nasabihan na ako sa ginawa mo. Ano bang iniisip mo? Napaka-irresponsable ng ginawa mo. Pwedeng nalagay sa peligro ang buhay ni Teresa dahil sa kapusukan mo. Sabi niya, mababa ang tinig ngunit puno ng kinokontrol na galit. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa mo. Nagulat at nasaktan si Rosemary sa matitinding salita ni Eduardo. Sinubukan ko lang talagang makatulong. Lahat ng senyales ay nagpapakita na bumubuti ang kalagayan niya matapos ang antidote. Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ka doktor, madiing sagot ni Eduardo. Mas matalim ang boses, dahilan upang mapalingon ang mga tao sa paligid nila. Wala kang karapatan na gumawa ng ganong desisyon. Hindi mahalaga kung anong pinaniwalaan mo. Lumampas ka sa linya at hindi iyon mapapatawad. Pwedeng nalagay sa alanganin ang buhay ng asawa ko, dagdag pa niya. Ang bawat salita ay tila punyal na tumatama kay Rosemary. Namuo ang luha sa mga mata ni Rosemary, ngunit pilit niyang nilabanan ito. Naiintindihan ko. Patawarin mo ako, mahinang sagot niya. Halos bulong na, habang tila pinapasa ng bigat ng kanyang mga nagawa at mga bulong-bulungan sa paligid. Muling tinitigan ni Eduardo si Rosemary ng matalim bago siya tinalikuran at bumalik sa pasyenteng lugar. Iniiwan siyang nag-iisa sa gitna ng mga matang humuhusga. Habang papalabas ng ospital, bawat hakbang ni Rosemary ay tila umaalingaw-ngaw sa kanya, dala ang bigat ng naging desisyon niya. Lumaki siya sa pamilyang puno ng mga manggagamot at buo ang kanyang tiwala sa kanyang kaalaman. Wala nang magawa ang mga doktor para kay Teresa. Kung hindi siya kumilos, tiyak na namatay na ito. Sa kabila ng masasakit na salita ni Eduardo, walang pagsisisi sa kanyang puso. Nagligtas siya ng buhay, ipinagpatuloy ang pamana ng kanyang mga ninuno. Ngunit habang tinatahak ang huling hakbang palabas ng ospital, sumingit sa isip ni Rosemary ang isang kakaibang pakiramdam.
Ang kanyang malawak na kaalaman sa tradisyonal na panggagamot ay nagtulak sa kanyang pagdududa. Totoo bang simpleng allergic reaction lang iyon o may mas malalim na dahilan? Ang mga sintomas ni Teresa ay pamilyar sa mga kaso ng pagkalason na nakita na niya noon. Ang agarang bisa ng antidote ay lalong nagpatibay ng kanyang hinala. Kung may nagtangkang saktan siya, posibleng subukan nila ulit ngayong alam nilang nabuhay siya. Hindi ko pwedeng hayaan iyon, bulong ni Rosemary sa sarili, humihigpit ang kanyang determinasyon. Bilang tugon sa panibagong layunin, bumalik siya sa ospital na may tiyak na hakbang. Sa locker room, nagbihis siya ng uniforme ng nurse, nagsuot ng surgical mask at salamin para mag-disguise. Panlabas, bakas ang kanyang tiwala sa sarili, ngunit sa loob umaalimbukay ang takot at determinasyon sa bawat galaw niya. Umiiwas sa mga pamilyar na mukha, nagtungo si Rosemary sa silid ni Teresa. Panginoon, sana tama ang desisyon ko. Tulungan mo akong iligtas ang babaeng ito. Tahimik niyang panalangin habang papalapit sa pintuan. Sa loob, nakita niyang si Teresa ay nag-iisa, nanghihina, ngunit tila stable na. Lumapit siya ng marahan sa kama. Teresa, maingat niyang simula, pabulong na tinawag ang pangalan nito. Ako si Rosemary. Wala tayong oras para magpaliwanag, pero kailangan mong magtiwala sa akin, hindi ka ligtas dito. Dumilat ang mga mata ni Teresa, bakas ang gulat habang sinusubukang unawain ang presensya ni Rosemary. Rosemary, sino ka? Anong nangyayari? Mahinang tanong niya, halos pira-piraso ang kanyang tinig, tila nasa bingit ng pagkaputol. Kailangan nating magmadali, pero naniniwala akong nasa panganib ang buhay mo at posibleng may nagtatangkang saktan ka pa rin. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, paliwanag ni Rosemary nang mabilis. Ang kanyang mga mata ay lumilingon-lingon sa mga pasilyo habang tinatanggal ang monitoring equipment ni Teresa. Mahusay ang kanyang mga kamay, ngunit bahagyang nanginginig dahil sa bigat ng sitwasyon. Si Teresa, bagaman litong-lito, ay naramdaman ang matinding pangangailangan sa kilos ni Rosemary. Nagtiwala siya at nanatiling tahimik. Mabilis na naghanap si Rosemary ng wheelchair. Tinulungan si Teresa na sumakay rito at dinala siya palabas ng kwarto. Bawat pasilyo ay tila walang katapusan at ang bawat tingin mula sa mga dumaraan ay parang banta. Nakarating sila sa isang service exit na ginagamit ng mga staff para sa mga delivery. Isang hindi gaanong kapansin-pansing daan palabas. Malapit na tayo, bulong ni Rosemary, na tila pinalalakas ang kanyang loob habang itinutulak ang wheelchair patungo sa kalye kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Nang mailagay si Teresa sa likod ng kotse, pinaandar ni Rosemary ang makina at mabilis na umalis mula sa ospital. Tumitibok ang kanyang puso sa bawat pagliko, ngunit nanatili siyang matatag. Aalamin ko kung ano talaga ang nangyayari, pangako niya kay Teresa habang tinatahak nila ang daan patungo sa kanyang tahimik na tahanan. Isang pansamantalang kanlungan na nagbigay ng katiwasayan kahit pansamantala. Pagdating sa kanyang maliit na bahay sa isang tahimik na bahagi ng syudad, naisip ni Rosemary kung paano naging santuwaryo ang simpleng istruktura na may maliit na hardin sa harapan, malayo sa kaguluhan ng ospital. Maingat niyang inilipat si Teresa sa loob at pinatulog ito sa isang kama. Maaari kang magpahinga dito. Ako na ang bahala sa lahat, sinabi ni Rosemary. Tinakpan si Teresa ng isang kumot. Ang kasimplehan ng paligid ay tila nagbigay ng katahimikan kay Teresa habang nililibot ng kanyang pagod na mga mata ang lugar. Salamat, Rosemary. Pero bakit? Sino ka ba talaga? Tanong ni Teresa. Mahina ngunit puno ng urgency ang kanyang boses na sumasalamin sa kakatwang sitwasyon. Saglit na natahimik si Rosemary bago umupo sa tabi ng kama.
Galing ako sa pamilya ng mga manggagamot at lumaki akong natutunan ang tungkol sa mga halamang gamot at mga antidote. Nang makita ko ang kalagayan mo sa OR, naramdaman kong hindi ito simpleng allergic reaction. Hindi ko kayang manood lang. Nawawalan ka na ng buhay, kaya kumilos ako. Hindi iyon nagustuhan ng direktor ng ospital at natanggal ako sa trabaho. Pero dinala kita rito dahil naniniwala akong hindi ka paligtas. Tahimik na nakinig si Teresa, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at pasasalamat. At nawala ang trabaho mo para lang tulungan ako? Mahinang tanong niya, may halong guilt na bumalot sa kanyang damdamin. Ang pasasalamat mo ay sapat na. Desisyon ko ang pagtulong sa iyo. Sagot ni Rosemary na may pilit ng ngiti, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Pero kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito bago pa nila subukan ulit. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Rosemary si Teresa gamit ang mga tsaa at tradisyonal na remedyo at araw-araw niyang nakikitang bumabalik ang lakas nito. Lumabas ang pahayag ng ospital tungkol sa isang pasyenteng nawawala, ngunit alam ni Rosemary na maingat siya sa paglabas kay Teresa. Walang sino man ang makakahanap sa kanila sa ngayon. Isang tahimik na hapon, habang nagbabahagi sila ng tsaa sa kusina, nagbukas ng saloobin si Teresa tungkol sa kanyang personal na buhay at ang relasyon nila ni Eduardo. Alam kong naging matigas ang dating niya sa ospital, pero palagi siyang protektado. Sigurado akong sobrang nag-aalala siya ngayon. Patawarin mo siya sa inasal niya. Natakot lang siya. Magkasama na kami mula pa nung high school. Pero nitong mga nakaraang araw, may nararamdaman akong kakaiba sa trabaho. Parang may pinaghihinalaan siya na mangyayari sa akin. Pagbabahagi ni Teresa habang nakatingin sa bintana, bakas ang alalahanin sa kanyang mga mata. Tahimik na nakinig si Rosemary, pinoproseso ang bawat detalye na lalong nagpapatibay sa kanyang determinasyong protektahan si Teresa at alamin ang katotohanan sa likod ng mga banta sa kanyang buhay. Lumabo ang ekspresyon ni Teresa habang maingat siyang tinanong ni Rosemary tungkol sa posibleng motibo sa nangyari sa kanya. Hindi ako sigurado pero may isang tao, si Ana. Matagal na niyang pinagnanasaan ang posisyon ko. Minsan naiisip ko na gagawin niya ang lahat para mapaalis ako sa kumpanya. Pag-amin ni Teresa, may bahid ng hinala sa kanyang tinig. Pinag-isipan ni Rosemary ng mabuti ang revelasyong iyon. Nag-iingat na huwag masyadong mabahala si Teresa. Mahalaga na isaalang-alang natin ang lahat ng posibilidad. Kailangan nating maging mapagmatyag. May nahong sabi ni Rosemary, dama ang bigat ng kanilang sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy na bumubuti ang kalusugan ni Teresa, ang kanilang mga usapan ay sumaklaw sa iba't ibang paksa, mula sa masasayang alaala hanggang sa mga kasalukuyang hamon na kanilang kinakaharap. Ang atmosfera sa tahanan ni Rosemary ay salit-salit na puno ng tawanan at malalim na pagninilay. Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, muling nagbukas ng kwento si Teresa tungkol sa kanyang mga pakikitungo kay Ana. Palagi nang matindi ang pagiging kompetitibo ni Ana, pero kamakailan lang, tila mas tumindi ito. Parang may binabalak siya. Alam niyang may dinner plans kami ni Eduardo at nasabik akong dumalo. Ang kakaiba pa, inalok niya ako ng isang baso ng champagne bilang selebrasyon, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Napahinto si Rosemary sa paghiwa ng gulay, sinisiyasat ang kahalagahan ng sinabi ni Teresa. Ininom mo ba ito? Tanong niya, bakas ang pag-usbong ng hinala sa kanyang isip. Oo, ininom ko, parang alok ng kapayapaan sa sandaling yon, bagamat nakakapagtaka kung paanong bigla siyang naging mabait, sagot ni Teresa. Hindi alintana ang bigat ng kanyang mga salita sa iniisip ni Rosemary. Habang kumakain sila, patuloy na naglalaro sa isip ni Rosemary ang mga detalye. Alam niyang kailangang maging maingat
lalo na ngayon na unti-unti nang nagkakaroon ng hugis ang kanyang mga hinala sa isang sitwasyong hindi niya inisip noon. Lumalim ang determinasyon ni Rosemary sa mga sumunod na araw habang pinapanood niyang bumabalik ang lakas ni Teresa sa ligtas na tahanan niya. Nakikita ang pagbabago ni Teresa, naramdaman ni Rosemary ang panibagong pangangailangan na alamin ang katotohanan. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, ibinalita ni Rosemary ang kanyang plano. "Kailangan kong magsaliksik ngayong araw," aniya, may determinasyon sa kanyang tinig. "Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari sa iyo." Si Teresa halatang nag-aalala ngunit nagpapasalamat sa dedikasyon ni Rosemary ay tumango. "Mag-ingat ka, Rosemary. Posibleng mas delikado ang taong nasa likod nito kaysa sa iniisip natin," babala ni Teresa. May halong pag-aalala para sa babaeng nagsilbing hindi inaasahang tagapagtanggol niya. Tumango si Rosemary, buo ang loob at handa sa mga gagawin. Determinado siyang protektahan si Teresa at ilantad ang mga banta na nagkukubli sa dilim, handang harapin ang anumang hamon na darating sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Si Rosemary ay nagsuot ng simpleng damit, mga kasuotan na hindi makatawag pansin. Tinungo niya ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Teresa, determinadong palihim na alamin ang mga kilos ni Ana. Pagdating niya, nagpanggap siyang isang external human resources consultant na nagtatasa ng employee satisfaction. Isang palabas na nagbigay daan upang makalibot siya sa mga opisina nang hindi nagdulot ng kahit anong hinala. Habang naroon, maingat na pinagmasdan ni Rosemary ang dynamics ng lugar. Ramdam niya ang kapansin-pansing tensyon sa mga empleyado, isang malinaw na refleksyon ng matinding kompetisyon na nabanggit dati ni Teresa. Sa kanyang pag-iikot, napansin niya si Ana na abala sa isang pulong sa likod ng isang frosted glass window. Kitang-kita ang masidhing galaw ni Ana, bawat kilos ay nagpapakita ng kanyang matatag at matapang na personalidad. Hinintay ni Rosemary na matapos ang pulong bago siya lumapit kay Ana, pinagsasama ang pagiging magalang at determinadong tono. "Magandang araw! Nagko-conduct po ako ng assessment upang maunawaan ang employee atmosphere. Pwede po ba tayong mag-usap sandali?" Patuloy ni Rosemary sa kanyang pagpapanggap. Bagaman bahagyang nagulat, tumango si Ana, tila nais ding magbigay ng magandang impresyon. "Oo naman, puntahan natin ang opisina ko." Habang naglalakad sila patungo sa opisina, pabirong nagtanong si Rosemary tungkol sa kultura ng organisasyon, sabay masusing nagmamasid sa nonverbal cues ni Ana. Nagpahayag si Ana ng kanyang dedikasyon sa trabaho at mga pangarap, ngunit may malamig na distansya sa kanyang mga salita na hindi maalis ni Rosemary. Lalo pang nag-usisa si Rosemary tungkol sa matinding kompetisyon sa kanilang trabaho. Sagot ni Ana na may kasamang mahinhin na tawa, natural lang na maging kompetitibo dito. "Lahat kami ay nagsusumikap na umangat, pero naniniwala ako sa patas na laban. Minsan, maling na pag-iisipan ang ambisyon." Matapos magpasalamat, umalis si Rosemary na mas maraming tanong kaysa sagot. Habang nagmamaneho pa uwi, pinag-isipan niya ang kanilang pag-uusap. Bagaman tila inosente si Ana, may kakaiba pa rin siyang nararamdaman. Posibleng wala siyang kinalaman o sadyang napakahusay niyang magtago ng kanyang intensyon. Naisip ni Rosemary na kailangan pang palalimin ang kanyang investigasyon. Pagbalik sa bahay, ikinuwento ni Rosemary ang kanyang mga natuklasan kay Teresa na nakinig ng mabuti ngunit nanatiling nagdududa. "Mahirap sabihin, Rosemary. Oo, ambisyosa si Ana, pero sa sinasabi mong antas, hindi ko alam," sabi ni Teresa nagtataka sa kanilang sitwasyon. Pareho nilang napagtanto na kailangan nila ng mas matibay na ebidensya para lubusang maunawaan ang katotohanan.
Matapos ang kanilang pag-uusap, naguluhan si Rosemary lalo na sa mga nabanggit ni Teresa tungkol kay Eduardo. Ang kanyang palaging pagkaalam sa mga problema sa trabaho at ang labis na pagiging protektibo nito, na tila may tinatagong mas malalim na sikreto. Siguro may hindi pa tayo nakikita, bulong ni Rosemary sa sarili, planado na ang kanyang susunod na hakbang. Nagbihis si Rosemary ng hindi kapansin-pansing kasuotan at sinundan si Eduardo matapos itong umalis papunta sa trabaho. Nagtago siya sa likod ng mga salamin at sombrero para manatiling hindi makilala. Sa unang tingin, ordinaryong commuter lang si Eduardo, pero hindi nalinlang si Rosemary sa pangkaraniwang anyo nito. Pumasok si Eduardo sa isang gusaling pang-opisina at makalipas ang ilang pag-iisip, sinundan siya ni Rosemary, nagkukunwaring naliligaw. Mula sa malayo, pinagmasdan niya si Eduardo na abala sa isang tawag sa telepono sa isang cafe sa lobby. Ang seryoso nitong ekspresyon at matitinding galaw ay nagpakita ng bigat ng kanilang pinag-uusapan. Umorder si Rosemary ng kape habang tahimik na sinusubukang makinig. Nasagap niya ang mga salitang may kinalaman sa pagtatapos ng usapin ng palihim, abogado at mga testamento at mahalagang dokumento. Nanginig ang loob ni Rosemary sa narinig niya. Matapos tapusin ni Eduardo ang tawag, bumalik ito sa parking lot at dumaan sa kotse ni Teresa. Maingat siyang sinundan ni Rosemary at nakita nitong binuksan ni Eduardo ang trunk, tinitingnan ang isang maliit na vial at ilang dokumento. Lalong lumalim ang hinala ni Rosemary, ngunit bago pa siya makakuha ng karagdagang detalye, kinailangan niyang magtago nang magsimulang lumingalinga si Eduardo na tila nararamdamang may nanonood sa kanya. Nang bumalik si Eduardo sa opisina, nagpasya si Rosemary na siyasatin ang laman ng kanyang sasakyan gamit ang panyo upang mapanatili ang integridad ng ebidensya. Maingat niyang binuksan ang trunk. Sa loob, natagpuan niya ang isang medikal na reseta at isang sulat na may pangalan ni Teresa. Nakasaad sa reseta ang isang kemikal na kilalang nakakalason kapag hinaluan ng alak, isang nakakabahalang posibilidad. Hawak ang maaaring maging matibay na ebidensya. Nagduda si Rosemary kung ito ba ay isang plano upang idawit si Eduardo o kung totoo ngang mayroon siyang masamang balak laban kay Teresa. Ang kanyang tiwala sa sariling hinala ay sandaling nag-alinlangan sa harap ng hindi tiyak na sitwasyon. Mabilis na inireport ni Rosemary sa pulis ang kanyang natuklasan, iniabot ang vial at reseta at ibinahagi ang kanyang mga hinala. Dahil sa bigat ng ebidensya, agad namang tinugunan ng mga pulis ang sitwasyon at tiniyak kay Rosemary na kikilos sila agad. Pagdating ng mga pulis, bumalik si Rosemary sa bahay kung saan naroon si Teresa. Walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Kailangan nating pumunta sa himpilan ng pulis, Teresa. Mayroon akong natuklasan na seryosong bagay at kakailanganin nila ang iyong testimonya, paliwanag ni Rosemary. Inihahanda si Teresa sa mga matutuklasan pa nila. Sa interrogation room ng istasyon ng pulis, bumigat ang atmosfera na lubhang naiiba sa karaniwang katahimikan. Nakaupo si Teresa, halatang balisa at natatakot habang hinihintay ang pagdating ni Eduardo. Sa tabi niya, tahimik na nagbibigay ng lakas si Rosemary sa emosyonal na karga ng sitwasyon. Pumasok si Eduardo na mayabang ang postura, tinatago ang kanyang emosyon sa likod ng isang malamig na kawalan ng malasakit. Ang unang tingin niya kay Teresa ay nagpakita ng bahagyang kasiyahan, ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng walang pakialam na ekspresyon. Talaga, Teresa, idinawit mo pa ang pulis? Hindi ba't sobra naman yan? Panunuyan niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangmamaliit. Kahit na umiiyak sa loob, nahanap ni Teresa ang lakas na harapin siya. Eduardo, may nahanap silang mga bagay sa kotse mo, mga bagay na maaaring makasakit sa akin. Pakiusap,
Sabihin mo sa akin na isang pagkakamali lang ito. Pagsusumamo niya, nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti si Eduardo ng malamig, isang ngiti na walang bahid ng init. Oh, Teresa, palagi kang napaka-inosente. Gawin na nating malinaw ito para sa'yo. Aniya, ang kanyang tono ay biglang naging matalim at puno ng panlilibak. Oo, pinlano ko itong lahat ng maingat. Bakit pa ako mananatili? Ang mana mo ang daan ko patungo sa kalayaan. Napaatras si Teresa, tila tinamaan ng matatalim na salita niya. Bakit, Eduardo? Mahal kita, bulong niya, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Mahal? Teresa, ang pag-ibig ay isa lamang kasangkapan para sa mga katulad ko. Isang kasangkapan para gawing sunod-sunuran ang mga katulad mong walang muwang. Napakadali mong linlangin. Ang gusto ko lang naman ay pera mo. Perpekto ang plano ko kahit ako ay humanga sa sarili ko. Pagyayabang ni Eduardo, sabay tawa na tila iniinsulto ang sakit na nakikita niya kay Teresa. Kahit maaresto ako bilang asawa mo, may karapatan ako sa pera mo. Gusto ko lang mapabilis ang proseso at makalaya mula sa iyo. Pagtatapos niya, mayabang pa rin ang tono. Agad na pumasok ang mga pulis. Tama na yan, Eduardo Fuentes, inaaresto ka sa tangkang pagpatay. May karapatan kang manahimik, sabi ng isang opisyal habang kinakalawit ang posas sa mga pulso ni Eduardo. Hindi natinag si Eduardo kahit pa inaaresto. Muli siyang tumingin kay Teresa at nagbitiw ng matatalas na salita. Tignan mo, Teresa. Sa huli, lahat tayo gumagawa ng kinakailangan para mabuhay. Naglaro lang ako ng mas mahusay kaysa sayo. Magiging mayaman pa rin ako gamit ang pera mo. Walang nagbago. Lupaypay sa sakit, humarap si Teresa kay Rosemary para humingi ng lakas. Paano ko nagawang maging bulag sa lahat ng ito? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala sa tindi ng kanyang pagkabigo at kalungkutan. Sa kanyang pagninilay, naalala ni Teresa ang mga banayad na pang-aabuso, ang mga mapanlait na salita ni Eduardo kapag sila'y nag-iisa, habang sinisiguro niyang maayos pa rin ang kanyang imahe sa publiko. Pinahirapan siya ng katotohanang hindi niya agad nakita ang tunay na kulay ng kanilang relasyon, na nagpalin lang siya sa kanyang pagmamahal sa isang taong walang puso. Mahigpit na hinawakan ni Rosemary ang kamay ni Teresa, binibigyan siya ng mga salitang nagpapalakas ng loob. Minsan, pinipili nating makita lamang ang kabutihan sa mga taong mahal natin. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan mo. Wala na siyang magagawa para saktan ka, ligtas ka na. At hinding-hindi ka magiging mag-isa, lagi akong nandito para sa'yo, wika ni Rosemary, sabay yakap kay Teresa upang iparamdam ang kanyang suporta. Matapos ang komprontasyon sa istasyon ng pulis, mabilis na umusad ang legal na proseso laban kay Eduardo. Dahil sa matitibay na ebidensya at sa mismong mapanirang pag-amin ni Eduardo sa interogasyon, agad siyang nahatulan sa kasong tangkang pagpatay at iba pang kaugnay na paglabag. Mabigat ang naging parusa alinsunod sa tindi ng kanyang mga krimen. Bagaman laking ginhawa ang kinalabasan, naramdaman ni Teresa na may kailangan pa siyang tapusin upang tuluyang makalaya sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hiniling niya ang presensya ni Rosemary para sa isang mahirap na pagbisita sa kulungan kung saan nakakulong si Eduardo. Agad namang pumayag si Rosemary na uunawaan ang kahalagahan ng sandaling ito para kay Teresa. Pagdating nila sa kulungan, mabigat ang atmosfera sa silid na laan para sa pagbisita. Inihatid si Eduardo, nakaposas at halatang mas mahina na ang kanyang dating matatag na postura. Huminga ng malalim si Teresa, pinapalakas ang loob upang harapin ang lalaking muntik ng sumira sa kanyang buhay. Eduardo, panimula niya, ang kanyang tinig ay matatag, mas malakas kaysa sa kanyang emosyon. Nandito ako ngayon hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko.
May mga bagay akong kailangang sabihin para makapag-move on na ako. Nagbago ang ekspresyon ni Eduardo. Tila susubukan niyang magsalita, ngunit agad siyang pinigil ni Teresa. Hindi, Eduardo. Wala ka ng karapatang diktahan ang oras o buhay ko. Ang mga desisyon mo ang nagdala sa iyo rito at kailangan mong panagutan ang mga iyon, madiin niyang sinabi, sabay abot ng mga dokumento ng diborsyo. Nandito ako para ipaalam sa iyo na nakipagdiborsyo na ako sa iyo. At higit pa doon, siniguro ng aking abogado na wala kang makukuha ni isang sentimo mula sa yaman ko. Ang kayamanang labis mong pinagnasaan. Bakas sa mukha ni Eduardo ang bawat salita ni Teresa na parang mga suntok na hindi niya kayang salagin. Ramdam ang pagtaas ng kanyang pagkadismaya. Nagpatuloy si Teresa, lalo pang pinagtibay ng kanyang bagong tapang. At may isa pang bagay, Eduardo. Sa lahat ng nangyari, may isang tao na laging nasa tabi ko. Isang taong tunay na nagligtas sa akin. Hindi lamang pisikal, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Si Rosemary, ang kahanga-hangang babaeng nasa tabi ko ngayon, ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tapang at integridad. Napatigil si Rosemary, bakas ang pagkabigla sa mukha sa papuring iyon. Ngunit hindi niya inasahan ang sumunod na mga salita. Dahil dito, napagdesisyonan ko na ang tanging taong karapat-dapat tumanggap ng kahit anong bahagi ng aking yaman ay si Rosemary, ani Teresa, sabay lingon sa kaibigan. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang malaking bahagi ng aking ari-arian. Hindi lamang bilang pasasalamat, kundi bilang pagkilala sa iyong hindi matatawarang pagkakaibigan at suporta. Dagdag niya, iniabot ang isang tseke kay Rosemary na tuluyang nagpatulala rito. Si Eduardo na tuluyan ng natalo ay napayuko na lamang, dama ang kabiguan at ang kabigatan ng kanyang pagkatalo. Huwag mo akong iwan dito, Teresa. Pakiusap. Napakabagsik ng lugar na ito. Hindi ko kayang mawalan ng lahat. Pagsusumamo niya, desperado na, ngunit hindi na ito pinansin ni Teresa. Tumalikod siya nang hindi man lang nag-aatubili. Ang kanyang desisyon ay tiyak at hindi na mababago. Lumabas sina Teresa at Rosemary mula sa kulungan, iniwan ang mga anino ng isang nakakapangilabot na yugto at tinahak ang bagong bahagi ng kanilang buhay na puno ng layunin at pag-asa. Sa ilalim ng liwanag na nagpapalaya, lumingon si Teresa kay Rosemary, ang kaibigang ngayon ay tagapangalaga ng kanyang pamana. Maraming salamat, Rosemary, sa lahat, wika ni Teresa, puno ng taus-pusong pasasalamat. Hawak-hawak ni Rosemary ang tseke, ngumiti siya ng may katiyakan. Magtatayo tayo muli, Teresa, ng magkasama. Matapos malampasan ang unos ng pagtataksil at mga revelasyon, lumabas sina Rosemary at Teresa hindi lamang bilang matatag na mga babae, kundi bilang mga tagapagtaguyod ng pagbabago sa lipunan. Inspirado ng kanilang pinagdaanan, napagdesisyonan nilang gamitin ang yaman ni Teresa para sa isang makabuluhang layunin. Magkasama nilang itinatag ang isang non-governmental organization na tinawag nilang Safe Haven na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Ang organisasyon ay naglalayong magbigay ng kumpletong suporta tulad ng legal aid, counseling at ligtas na tirahan para sa mga kababaihan at mga bata na tumatakas sa mapang-abusong sitwasyon. Isang umaga na puno ng pag-asa, pinagmamasdan nila ang pagbabago ng isang malaking bahay na pinunduhan mula sa yaman ni Teresa. Ang gusaling ito ay isinaayos upang magsilbing kanlungan at sentro ng pagbangon. Habang nakatingin sa bumubuo nitong estruktura, naisip ni Teresa ng malakas. Sa tingin mo, makakatulong ba tayo sa ibang mga kababaihan? Mahigpit na hinawakan ni Rosemary ang kamay ni Teresa, puno ng kumpiyansa. Alam kong makakaya natin. Ang bawat babaeng matutulungan natin ay isang tagumpay at ang bawat nagbago nilang kapalaran ay isang hakbang patungo sa mas magandang mundo.
Sa pagbuo ng Safe Haven, tiniyak nilang kasama ang psychological support, legal guidance at mga workshop na magbibigay lakas sa mga kababaihan upang makamit ang kasarinlan at hustisya. Ramdam ang kasabikan sa araw na opisyal na binuksan ang Safe Haven. Punong-puno ng enerhiya ang gusali mula sa mga voluntaryo, mga donor at mga miyembro ng media na nagtipon upang ipagdiwang ang katuparan ng pangarap ni na Rosemary at Teresa. Ang seremonya ng pagputol ng ribbon ay naging simbolo ng kanilang tagumpay. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Teresa ang kahalagahan ng bagong santuwaryo. Ang bahay na ito ay higit pa sa isang estruktura. Isa itong ilaw ng pag-asa para sa mga nawalan ng boses, nagbibigay ng bagong simula sa mga nais muling buuin ang kanilang buhay. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating hubugin ang hinaharap at pigilan ang iba na maranasan ang aking pinagdaanan. Binigyang diin din ni Rosemary ang sama-samang pagsisikap sa likod ng inisyatibo. Ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa. Ang kanlungang ito ay hindi lamang simbolo ng ating pagsisikap, kundi ng bawat taong sumusuporta sa ating misyon. Ang bawat gawa ng kabutihan ay isang hakbang patungo sa makabuluhang pagbabago. Sa paglipas ng araw, maraming kababaihan ang nagbahagi ng kanilang mga kwento na sumasalamin sa pinagdaanan ni Teresa. Ang iba naman ay nag-alok ng kanilang mga kakayahan at suporta upang isulong ang layunin. Ang komunidad na bumalot sa Safe Haven ay patunay ng malalim na epekto ni na Rosemary at Teresa. Lumago ang Safe Haven ng higit pa sa kanilang orihinal na pangarap. Naging isang makapangyarihang puwersa ito sa laban kontra karahasan sa tahanan na impluwensyahan ang mga pampublikong pulisiya at nagbigay ng kamalayan sa pamamagitan ng mga pambansang komperensya at mga programa sa interbensyon. Makalipas ang ilang taon mula sa kanilang unang pagkikita, ang paglalakbay ni na Rosemary at Teresa ay naging isang liwanag ng pag-asa. Hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa maraming iba pa. Ang buhay ni Teresa na minsang nalugmok sa kawalan ng pag-asa ay muling namulaklak sa tunay na pagmamahal at pagkakaunawaan kasama si Ricardo, isang taong nakilala niya sa isang Safe Haven event. Magkasama nilang isinabuhay ang isang relasyon na nakabatay sa paggalang at isang panata na tulungan ang iba, isang mensahe ng katatagan at pagbibigay lakas na sumasalamin sa kanilang mga pagsubok at tagumpay. Natagpuan ni Rosemary hindi lamang ang kasiyahan sa kanyang propesyon, kundi pati na rin ang personal na kaligayahan. Nagpakasal siya kay Antonio, isang voluntaryo na nagdala ng kanyang kaalaman sa pamamahala sa Safe Haven. Ang kanilang ugnayang nagsimula sa trabaho ay unti-unting namulaklak sa isang malalim na romantikong pagmamahalan. Ang kanilang iisang dedikasyon sa katarungang panlipunan ang lalong nagpatibay ng kanilang pagsasama, ginagawa silang mga kaalyado sa buhay at sa kanilang adhikain. Pinalalim ng mag-asawa ang kanilang pangako sa organisasyon, ginagamit ang kanilang mga personal na karanasan upang itaguyod ang mga patakaran na nagbibigay proteksyon at lakas sa mga kababaihang nasa panganib. Sina Rosemary at Teresa ay nanatiling malapit. Ang kanilang relasyon ay higit pa sa pagkakaibigan at naging tulad ng isang pamilya. Sa ika-10 anibersaryo ng Safe Haven, si Rosemary at Teresa ang naging sentro ng isang engranding pagtitipon ng komunidad. Punong-puno ng mga dekorasyong may watawat at bulaklak ang lugar, mga simbolo ng paglago at mga bagong simula. Ang buong lugar ay puno ng buhay. Mga bata ay naglalaro sa damuhan at ang mga kababaihan ay nagbabahagi ng mga kwento ng pagbangon mula sa kahirapan. Lumapit si Teresa sa entablado, mahigpit ang hawak sa mikropono na bahagyang nanginginig.
Hindi dahil sa kaba kundi dahil sa matinding emosyon. Noong akala ko ay tapos na ang buhay ko, si Rosemary ang naging aking kapatid, matapang niyang sinabi sa harap ng lahat. Magkasama naming binuo ang isang santuwaryo kung saan ang takot ay nagiging lakas, kung saan ang pananahimik ay nagiging tinig. Ang safe haven ay higit pa sa isang lugar. Ito ay pahayag na kapag tayo ay nagkakaisa, walang makakapigil sa atin. Sumampa si Rosemary sa tabi niya, hawak ang kamay ni Teresa. Ang bawat tao na dumaan sa ating mga pintuan ay nagturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa katapangan, katatagan at ang lakas ng komunidad. Ang inyong mga kwento at tagumpay ang humubog sa ating paglalakbay, wika ni Rosemary. Habang kinikilala ang mga pamilyar na mukha sa madla, nakikita sila hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga mandirigma. Sa likod ng entablado, masayang pinanood ni na Antonio at Ricardo ang mga kababaihan na kanilang iniidolo. Si Antonio, sa kanyang bahagi, ay nanguna sa mga bagong inisyatibong isama ang mga kalalakihan sa mga pag-uusap ukol sa karahasan sa tahanan upang baguhin at turuan ang kanilang pananaw sa isyu. Habang lumulubog ang araw, sinindihan ang mga parol at nagsimula ang isang seremonya ng liwanag. Ang bawat parol ay kumakatawan sa isang buhay na naabot ng safe haven. Bawat ilaw ay isang kwento ng pag-ahon mula sa dilim. Habang umaakyat ang mga parol sa kalangitan, nagyakap sina Teresa at Rosemary, konektado sa isang bagay na higit pa sa kanila. Sa ilalim ng mga bituin, nagpalitan sila ng mga ngiti at luha, binabalikan ng kanilang pinagdaanan. Ang mga sandaling ito ng kaligayahan at paggunita sa mga nakaraang pagsubok ay nagpatibay ng isang tahimik na pangako sa kanilang dalawa na patuloy nilang pagsusumikapang gawing mas mabuti ang mundo. Ang panatang ito na pinalakas ng kanilang malalim na pagkakaibigan ay damang-dama sa kanilang puso habang sila ay naghahanda na harapin ang mga hamon ng hinaharap ng magkasama. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na maghatid ng mga makabuluhang kwento halos araw-araw. Abangan ang susunod na kapanapanabik na kwento na paparating sa aming channel. Pinapahalagahan namin ang inyong presensya. I-click ang mga link na nasa screen para sa mga espesyal na kwentong puno ng halaga at aliw. Kita-kits sa susunod sa